Okay. So, as continuation sa ating pag-aaral regarding dito sa tithes and offering, yung napag-usapan natin nung nakaraan. Ngayon, pag-usapan natin under offering. Oh. Kasi nung nakaraan, pag-usapan natin about tithes. Ngayon naman, ang pag-usapan natin itong offering. Okay? So, ito yung pag-uusapan natin ngayong gabi. First fruit and seed offering, misconception. So, this is episode 3. So, marami kasi na mali ang pagkaintindi rito sa first fruit and seed offering at unfortunately ay pinapractice ito ng maraming mga so-called Christian, mga churches today at yung iba o ay talagang ini-implement ito with their teaching, implying na ito ay talagang magdadala ng blessing kapag ikay nagsiseed offering o yung mga ganyan at saka itong first fruit at marami nga na hindi naiintindihan nga talaga kung ano ba talaga itong first fruit at itong seed offering. Okay? At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So, okay, as you can see in our screen, ito yung mga topic to be discussed. So, ulitin natin, topic to be discussed. Old Testament first fruits offering, New Testament mention of first fruit today, and the theological perspective regarding itong seed offering and first fruit, and of course church offerings in the New Testament. So, Old Testament first fruit offering. The Old Testament in passages like Exodus chapter 23 verse 19, Leviticus chapter 23 verse 13, yan, and Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, and Deuteronomy chapter 26. Okay, so these are the example na Bible passages whereas itinuturo yung first fruit offering. Sabi rito, mandates the first fruits offering for the Israelites. Okay, this symbolic gesture express gratitude to God for leading them to Canaan. The offering presented at the temple, okay, acknowledge God's provisions. Details like the offering size were vague, okay, leading to rabbinic interpretations. The focus was on thanking God for the promised land. Proverbs hints at blessings, but it's unclear if this is a general proverb or a specific promise. So, itong first fruit mentions in the Old Testament obviously was directed or addressed by God to the Israelites. So, and sabi nga rito, it is unclear. Even in the book of Proverbs, may mga babasa tayong regarding the first fruit, but as it is says here, Proverbs hints at blessings. Of course, may blessings na matatanggap, okay, kapag gumawa ka ng first fruit, but it's unclear if this is a general proverb or a specific promise. Hindi klaro even the book of Proverbs kung ito ba ay still if it is a general promise or a specific promise. So, yan. So, continuously, sabi rito, additionally, first fruits metaphorically refers to the firstborn, okay, with redemption option based on the species. Okay, so we have Bible references: Numbers chapter 3 verse 12, Exodus chapter 13 verse 12, Numbers 18 verse 17. Yan. So,
itong mga Bible references na ito, dyan yung nga mababasa, dyan ninyo makikita yung turo ng about first fruits. Okay? Now, bago tayo pumunta rito sa New Testament mention of first fruit, nakita natin na ang first fruit, yes, it is taught in the Old Testament. How many times God speak to the people of Israel about the first fruit. Okay. So, actually, what is first fruit? Okay? Ano ba ang first fruit? Okay, yan yung mga sinasabi ng Biblia na yan yung mga unang, usually unang ani. Halimbawa, meron kang nagtanim ka, so yung unang bunga, kaya nga first fruit, yan yung iyong iahandog. Hindi lang applicable yan sa farmers or farming. Pwede rin yan kunwari sa kung nag-aalaga ka ng mga hayop, baboy, manok, mga ganyan. So yung unang halimbawa, nag-aalaga ka ng baboy, yung unang silang na baboy, i-offer mo yan sa Diyos. So first fruit offering, kaya nga offering. Okay, i-offer mo yan sa Panginoon, yung pangunahin na bunga o anak. Yan, anak ng iyong alaga. So yan yung yan yung ibig sabihin ng first fruit na makita natin sa Old Testament. But kapuna-puna, okay? Dito sa Old Testament, it is not a mandate to other people or nation or citizens, but it is commanded only to Israel. Sa kanila lang pinapagawa ang first fruit. Okay? So let us continue on number 2 that we are going to discuss. Okay, ito next, New Testament mentions of first fruit. Tingnan naman natin sa Bagong Tipan yung mga kung saan na mention o naituro ang tungkol sa first fruit. Okay. The New Testament uses the term first fruits in various metaphoric contexts. Ayan. Okay. Example, in Romans chapter 8 verse 23, Paul metaphorically refers to the first followers of Jesus who experienced the indwelling of the Holy Spirit as the first fruits of God's promised blessings. So kikita natin yung transition, this time, yung first fruit, sabi rito, refers to the experience and dwelling of the Holy Spirit as God's promised blessing. Tingnan natin susunod. Yun ang nakalagay sa Roma 8:23. Ngayon dito naman sa Romans 11 chapter 11 verses 13 to 16. Another mention of first fruit, sabi dito, employs first fruit to symbolize the early Jewish Christians, emphasizing that God has not abandoned the Jewish nation and all are redeemable through Christ's sacrifice. So yan, it is clear dito naman sa Romans 11, whereas the mention of the first fruit but pertains to this one, emphasizing that God has not abandoned the Jewish nation. Okay. Now, next in 1 Corinthians chapter 20 verse 23, sabi naman dito, portrays Jesus as the first fruit of the resurrection. So, tingnan natin yung susunod. Okay, sabi rito, diba? 1 Corinthians chapter 15 verse 20 and 23 portrays Jesus as the first fruit of the resurrection, guaranteeing the future resurrection of all who follows him.
Ayan. Now next, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 and James chapter 1 verse 18 describe New Testament saints as first fruits, representing the early Christians who act as a promise of more to come and the eventual restoration of creation. Next, in Revelation chapter 14 verse 4 mentions the 144,000 Jewish witnesses as first fruits who plays a special role in heaven during the tribulation, claimed by God and Jesus as representatives of the saved. In the New Testament, first fruits doesn't pertain to giving but serve as a metaphor for those who experience God's blessing first or in a unique way. Yan. So makikita natin, compare yung paggamit ng term na first fruits sa Old Testament at yung paggamit ng first fruits sa New Testament, ay makikita natin yung transition niya. Sabi nga rito, in the New Testament, ayan, sabi diyan, first fruit doesn't pertain to giving. Di ba? Sa Old Testament, makikita natin in a form of giving, yung mga Hudyo, mag-aalay sila o ibibigay nila yung unang bunga ng kanilang ani. Okay? Pero pagdating sa New Testament, hindi na. It becomes a metaphor for those who experience God's blessing first or in a unique way. But this time, it is not in the form or in the act of giving. Nakita natin yung transition. Sa Old Testament, talagang meron yung ginagawang actual na pag-aalay ng first fruit. It was commanded by the people of Israel. But pagdating sa New Testament, ay yung transition naging symbol na lang. It becomes a metaphor. It is not a direct command this time. Actually, if you are going to look at the New Testament, the whole book of the New Testament, wala po tayong mababasa talaga na Christian are being commanded or directed by God to offer first fruit. Na-mention ang first fruit sa New Testament, but in a form of metaphor or symbol lang. Ayan. So pagpatuloy natin, ayan. So ito naman, so first fruits today. Ano ba ang first fruit today? Dapat ngayon. Okay? Tingnan natin. The concept of first fruits is sometimes used by preachers today, to encourage their parishioners to give an offering above and beyond tithing. Ayan. So tinuturo ngayon sa churches na itong first fruit ay ini-encourage yung mga member to give an offering in a form of first fruit. Inuutusan ng mga ilang preachers na gawin ang first fruit. So makikita natin, ito na yung problema. Sa Lumang Tipan, ang Diyos mismo nag-utos gawin ng mga Hudyo. But if we go to New Testament, wala kang makikita na inuutusan ang Kristiyano na gawin ang first fruit. Nakita natin yung example kanina na kung mayroon mang mention ng first fruit in the New Testament, it is not a directive or it is not an assertive form. Ibig sabihin, hindi natin makikitang ipinag-uutos. Kung nabanggit man ang first fruit sa New Testament, it is a descriptive or ibig sabihin dinidescribe lang. For example, yung pinakita nga natin kanina na yung first fruit, 1 Corinthians chapter 15 verse 20 refers to Jesus Christ, kung saan siya ang unang na buhay mula sa mga patay at ginamit yon as a term first fruit. Tignan natin, balikan natin yon. Okay?
1 Corinthians chapter 15 verse 20 ito. 1 Corinthians chapter 15 verse 20, yan sa baba. Okay, yan nakita natin for example, ito na-mention yung first fruit. 1 Corinthians chapter 15 verse 20 and 23 portrays Jesus as the first fruits of the resurrection, guaranteeing the future resurrection of all who follows Him. And the rest, yung mga pinakita natin sa Colossians 2:13 and James 1:18 describe New Testament saints as the first fruit. Nakikita natin it is in a descriptive form, hindi naman in an assertive form, hindi kagaya na ikumpara mo sa lumang tipan. Yung mention ng first fruit ay makikita mo it is in a form of it is in an assertive form or utos, hindi yung nagde-describe lang. Para maintindihan natin, halimbawa punta tayo rito sa Exodus chapter 23 verse 19 at punahin natin so punta tayo rito sabi rito Exodus 23 verse 19, dadalihin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. So, makikita natin utos in assertive form, pinapagawa ng Diyos. Hindi yung nagkukwento lang o isinasalaysay o dadalihin bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani o yung first fruit, unang ani ng inyong mga bukirin. So, tingnan pa natin yung iba pang example sa Leviticus 23:10. Tingnan naman natin. Sabi rito, another example, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pare ng isang bigkis ng una nilang ani. So, again, utos na naman, assertive form. Di ba? Ano pa? Tignan natin yung mga iba pa. For example, itong Proverbs chapter 3. Tignan naman natin to. So, Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Sabi rito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. So, utos na naman, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng kayamanan at na-mention na naman yung pinakamainam na anihin o ani. Ayan. Now, let us look. Kumpara naman natin yung mentions ng first fruit pagdating sa New Testament. Gaya ng sabi ko kanina, nakita natin yung pagkakaiba. Okay? Halimbawa, sa Romans 8:23. Tingnan natin dito sa Romans 8:23. Okay. Romans chapter 8 verse 23. So dito, sabi rito Romans 8:23. Ayan. At hindi lamang ang sanglilikha kundi tayo mga tumanggap na ng Espiritu bilang mga unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. See? This time it is in assertive descriptive form. Although nabanggit yung sabi rito bilang unang kaloob, the first fruit, but hindi mo makitang in a form na inuutusan tayong magbigay ng unang ani. Kung hindi, nagdi-describe lamang na kung saan this time na mention yung first fruit, it is a symbol na tayo ay unang tumanggap. Sabi, Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos. So tumanggap tayo
Sabi dito, hindi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob. Yan, ano. Titingnan mo sa English yan, of course, mention yung first fruit yan. First fruit yung mga binabanggit dyan. Tingnan natin sa English at talagang mabagal itong ating internet. Pati loading ng ating browser. Ano? Pero nakikita nyo na, no, mga kapatid, nakita natin sa Old Testament, yung gamit ng first fruit doon, makita natin in a form of a commandment, no? Pag-uutos o mag-ani kayo, magbigay kayo, ganyan-ganyan sa Old Testament, and it is addressed to the Israelites, no? Hindi pinagawa yan ng Diyos sa hindi Israel o hindi Hudyo. Ngayon sa New Testament, na may mention nga ang first fruit o unang ani, but this time hindi naman in a form na inuutos, kung hindi in a form of metaphor, sabi nga. 'Di ba? Nakita natin. Kaya nga sabi ko nga, sa bagong tipan, tayo mga Kristiyano, wala kang mababasa na ipinag-uutos ng Diyos na isagawa natin ng first fruit. Why? Because 1 Corinthians chapter 15 verse 20 and 23, ipinapaliwanag doon, may tumupad na ng first fruit. Sino yun? Si Jesucristo. Ang first fruit is part of the old law. At sabi ni Jesucristo, naparito siya para tuparin ang kautusan. At natupad ni Kristo yun. Si Jesus yung first fruit. At natupad na yon, hindi na kailangan ng another first fruit na gagawin na ihahandog ng mga mananampalataya. Particularly the Christians today. Ayan, ano? So, natin, nag-load na ba? Nag-load na. Punta tayo doon sa Romans. Balik tayo sa Romans chapter 8 verse 23. Okay, verse 23. Ito nga sabi, and not only they but ourselves also. Ayan, natin ang scripture natin, ang scripture reading. And not only they but ourselves also, which have the first fruit. Kita nyo yung English, ano? Pero this time, first fruits of the Spirit. Metaphorical. At hindi naman pwede ihandog yung first fruit of the Spirit. Paano mo ihandog yung Espiritu? Ano? So, nakikita natin, ano? I hope malinaw na kukuha po natin. Naway na ipapaliwanag ko ng maayos at naiintindihan natin. Yung gamit ng first fruit sa Old Testament at yung gamit ng first fruit sa New Testament, yun ang pinagkaiba. Sa Old Testament, ipinag-uutos, it is in a form of direction o in a form of commandments. Pero sa New Testament, pag na-mention ang first fruit, it is not in a form of commandments, kundi it is in a form of symbols at hindi ipinag-uutos. It is describing things. Ayan. No? Okay, ano pa yung pag-uusapan natin? Okay, going back to our PowerPoint. Ayan. Ngayon, first fruit today. Kaya nga nang sabi ko kanina, the concept of first fruit is sometimes used by preachers today to encourage their parishioners to give an offering above and beyond tithing. Ayan. Nakakalungkot, ano? Hindi naman nakita na natin. Ngayon, wala namang utos sa Christian yan eh. Bakit itinuturo ngayon ng ibang pastor? At pinapagawa yan sa mga Kristiyano na i-practice ang first fruit when it is clear in the New Testament, it is not commended. Hindi inuutos, hindi pinapagawa sa Kristiyano. Walang ganun na itinuturo si Jesus and even the
the apostles, the early apostles, walang ganyang ina-apply. Because it is clear that first fruit is isa sa mga Jewish law. And the Bible is clear that Jesus Christ already fulfilled the law. And Christians are not under the law anymore, but under the law of Christ. Or iba pang synonyms ng under the law of Christ is under the law of grace. Ayan. Grace, di ba? Kagandahang loob. Di ba kagandahang loob na hindi na tayo nag-aandog ng first fruit dahil si Jesus na yung naging first fruit. Okay? At yan na yung ating sinusunod. Ang handog natin ay si Kristo. Hindi na yung mga unang ani natin. Si Jesus ang first fruit natin. Kaya nga, ano man ang ginagawa natin lahat sa pangalan ni Jesucristo. And the Bible is clear that the new covenant under Christ is a better covenant. Okay? Ayan. Mas mainam, mas mabuting covenant ang ating sinusunod. Ayan. Okay, so next ito natin pag-uusapan the first fruit today. So the first fruit itself may vary. Yung konsepto ng first fruit today, ito, first paycheck of a new job or the first paycheck of the year. Kasi sa lumang tipan buki rin. Ngayon tinuturo pera. Halimbawa, yung nagkaroon ka ng unang trabaho, so yung unang sweldo mo first fruit yun. First paycheck of a new job or the first paycheck of the year. Kita mo? Next, portion earned from the sale of something. Halimbawa, may unang naibenta ka, yun yung unang naibenta mo, first fruit yun. Pwede mong i-offer yun. So yung sweldo mo sa unang trabaho mo o first paycheck mo sa buong taon, first fruit mo yun. Tinuturo yan ng mga churches. Yan ang form ng first fruit today. Ang problema nga, if we go to the Bible, walang monetary in the New Testament. Makikita nga natin ang first fruit nga in the New Testament is not even in the form of monetary. Wala kang makita, so far alam ko wala akong makita na pag nagkaroon ng mention ng first fruit sa New Testament is pertaining to monetary. Nakita natin kanina yung mga mention ng first fruit sa New Testament. Una, pertains or symbolize Jesus Christ as the first born among the dead. Tapos yung kanina, 2 Thessalonians 2:13, sabi, saan ba yun? 2 Thessalonians 2:13 and James 1:18 describe New Testament saints as first fruits, representing the early Christians who act as a promise. So, na-mention yung first fruit, but it's not symbolizes monetary, but it represents or symbolizes Christian who acts as a promise of more to come in the eventual restoration of creation. Romans 11 13-16 employs first fruits to symbolize the early Jewish, emphasizing that God has not abandoned the Jewish mission, blah blah blah. Verse 15-20 portrays Jesus as the first fruit. Romans 8:23, Paul metaphorically refers to first followers of Jesus who experienced the indwelling of the Holy Spirit. So yung first fruit na mention sa Romans 8:23, symbolizes sino? The first followers. So never in the New Testament na mention ang first fruit that pertains to monetary o pera. Nagtataka lang ako, bakit ngayon may mga nagtuturo na yung first fruit
pertains to money. Sa lumang tipan, pwede pa. Kaso, pagdating sa bagong tipan, ang gamit ng first fruit or pinapertain ng first fruit is not about monetary, and it never symbolize money. Nakita natin yan. Yan na yung first fruit, ng kahulugan ng first fruit nga na yan. Para paano gagawin ng first fruit? Kasi ang katwiran nga naman, sa lumang tipan. Wari yung unang anak ng baboy mo. Alam nga naman ibigay mo sa church, baboy, baka, manok. Imagine mo yon, first fruit. Tapos wari, saging, magmumukhang yung church, magmumukhang farm yan. Hindi naman pwede. O ba, nag-innovate yung mga pastor, yung mga preachers na to. Pera, sabi nila. But, sad to say, unfortunately, it was never meant in the Old Testament. When the first fruit mentioned in the Old Testament, it's not or never pertains to money or monetary form. Diba? Balik tayo dito sa ito. Sabi nito, portion earned from the sale of something, next portion of each subsequent paycheck. Kita natin, puro pere. Yung first fruit ngayon, napaliwanag ng mga preacher today na gawin ang first fruit is pera. Pang-apat, take a Sabbath the first day of the week and or have a quiet time in the morning. Yung iba naman, ito yung take a Sabbath. Pertaining to first fruit. Again, ito naman, ewan ko ba, wala akong makitang reference nito. Kahit sa Old Testament, wala akong makitang reference nito na yung first fruits pertaining to the first day of the week or the Sabbath. Ewan ko saan nila nakakuha ito. Mga nagtuturo ng first fruit daw is may kinalaman sa first day o may kinalaman sa Sabbath, which is the first day of the week. Ano pa? The reason stated for giving a first fruit offers also vary. Ito naman yung mga dahilan kung bakit daw tayo dapat magbigay ng first fruit. Okay. Sabi rito, the reason stated for giving a first fruits offering also vary. So, iba-iba din. So, ito yung mga dahilan ng iba kung bakit daw tayo dapat magbigay ng first fruit. To show sacrificial faith that God will provide. Kapag nag-first fruit ka raw, at ito ay tinatawag din nilang sacrificial faith, o sacrificial giving, siyempre, gagawin mo to may kasamang faith. Naniniwala ka that God will provide. Yan yung reason nila. So, halimbawa, nagbigay ako ginawa ko tong first fruit, at ito'y painful sa akin, sacrificial sa akin. Imagine mo, first paycheck of the year. Malaki yun. Halimbawa, para maintindihan, babalik tayo doon sa first. Kaya masabi ko, mas malaki yun, masakit yun. Kasi tingnan nyo, first paycheck, hindi 10%, hindi a portion of amount, kundi yung buong sweldo. Yan turo ng iba yan, buong sweldo. Halimbawa, may bago kang trabaho. Yung unang sweldo mo doon sa trabaho mo, buong buo yun, ibibigay mo sa church. Kasi first fruit mo yun. Mas mabigat yun. Diba? Diba? Ang bigat nun. Buong sweldo mo. Yung unang tanggap ka ng trabaho, yung buong sweldo mo, ibibigay mo yun dahil doon sa teaching na first fruit, at sacrificially, gagawin mo yon at naniniwala kang God will provide. Naalala ko tuloy yung sabi ni Jesucristo nung tinetempt siya ni Satan, tumalon ka dyan sa bangin sapagkat nasusulat, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang iligtas ka. At ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag mong subukin ang iyong Diyos sapagkat yun ay nasusulat din. So, kung titignan natin dito sa first fruit principles na tinuturo today,
Ibigay mo yung buong sweldo mo sapagkat nasusulat naman na ipoprovide ni Lord ang pangangailangan mo. Careful tayo. Careful tayo dyan. Tatandaan natin, ano ba yung motive mo? Bakit gusto mong gawin yung first fruit? Halimbawa lang na talagang ito'y ina-apply sa mga Christian. Ito'y utos sa Christian. Ang tanong, hindi ba sinusubok mo ang Diyos? Tandaan natin, akala natin normal na subukin ng Diyos. Si Jesus mismo nagsabi, huwag mong subukin ang iyong Panginoon. Don't test God. Sasabihin naman ng iba, bakit yung bala kay Triton? Sabi ng Diyos, subukin niyo ako. Utos yun sa Hudyo. Pero tayo mga Kristiyano, inuutos sa atin, huwag nating susubukan ang Diyos. Ang salita kasing susubukan, halimbawa, obviously, sinabi ng Diyos, pag gumawa ka ng halimbawa ng masama, natural, ikaw ay parurusahan ng Diyos. Mayroon kang konsekwensyan na ibibigay ang Diyos. Galatians chapter 6, God cannot be mocked. Sabi doon, kung anong yung tinanim ay iyong aanihin. Kapag susubukin mo ang Diyos doon sa kanyang patakaran na inilabas, tingnan nga natin kung talagang itong Diyos tapat siya doon sa kanyang utos. Ingat tayo, careful tayo dyan. Yung ganitong konsepto na bibigay ako, susubukin ko ang Diyos kung pagpapalain niya ako, ay medyo alanganin yun because again, tulad dun sa pagtetempt ni Satan, malinaw ang sabi ni Jesus, ingat tayo, do not tempt your God. Talagang pagpapalain ka ng Diyos pero wag mong gamitan ng pilosopo. Wag mong tingnan ko nga kung talagang tapat tong Diyos, kung totoo nga tong Diyos, susubukin ko nga siya, magbibigay ako, tingnan ko nga kung ipoprovide niya. In the first place, dapat may tinatawag tayong good stewardship. Kung ang motibo mo, unang-una, doon sa pagtetest mo sa Diyos, kung ibabalik ba niya. Kasi usually, sa prosperity, sa mga prosperity, tignan ko nga kung magbigay ako kunwari ng 10,000, subukin ko nga ang Diyos kung ibabalik niya sa akin 20,000, na kung saan ang konsepto ay tinetest mo ang Diyos kung kaya kanyang pagyamanin sa ganung paraan. But tatandaan natin yung motive of the heart. Bakit gusto mong lumaki ang pera mo in that way? Diba? Why not just trust the Lord sa kanyang sariling paraan? Again, we have to understand na ito kasing first fruit, it is not commanded by God to the Christian. So why are we going to test the Lord? Mabuti sana kung inutos sa atin yun. Tingnan nyo sa mga Hudyo, inutusan sila ng 10% tithes. Hindi nila tinupad. O kaya, sinabi sa kanila ng Diyos yun. Inutos ko sa inyo yan. Ngayon, subukan nyo ako kung hindi ko gagawin yung aking pangako doon sa pagsunod nyo sa 10% tithes. Ngayon, ang tanong, sa mga Christian ba, may utos ba sa atin na gawin ng first fruit? Or even tithes, may utos ba? Ay hindi natin pwede na i-apply yung subukin natin ng Diyos sa ganitong paraan kung pagyayamanin niya tayo. Kasi it is not a commandment to the Christian.